So napakahaba nun. So ginawa ko siyang nakaloop. Okay? Para paulit-ulit siyang humihingi na, ay paulit-ulit ka mag-i-input kapag hindi niya pa na-reach si 20. Okay? So pwede nyo gawin yon itong looping na to. Kasi dineclare ko si n is equal to 20, yung I ko equals to 1, then total is equal to 0. Kasi i-compute niya yung average. So una, input ko yung mark, then total is equal to total plus mark. Okay? So yung total ko is 0 plus mark, then yung I ko madadagdagan ng 1. So ngayon, ano na si I ko ngayon? Si I is 2 na. So yung 2 ba greater than n sa 20? Hindi. So babalik ako dito. So maglalagay ulit ako another input hanggang marating niya si 20. Okay? So kung gumawa kayo ng 20 tan na input, okay lang din. Okay? Sinimplihan ko lang to. Ginawa ko lang siyang looping para hindi na ako maglagay ng napakaraming shapes dyan na for input. Okay? Naintindihan ba? Yes, sir. Yes, sir. Naintindihan nyo ba itong Yes, part sir. na to kung paano siya humihingi ng 20 na input? Itong part na to. Ayan. Paano siya nagiging 20 na input then average na. Naintindihan nyo yung ikot nito? Yes, sir. Yes, sir. Ayan. So habang hindi niya nare-reach sa 20, paulit-ulit lang siyang mag-input ng mark, then magpa-plus lang total, plus lang ng plus hanggang i-divide mo na siya sa 20. Okay? Next, so we have yung nag-pick a number. So ito kung napapansin nyo guys, ito is yung susunod sa start, output ko kaagad to. So si output, ipiprint niya to, makikita kaagad ng user na pinagpipili siya ng number from 1 to 3, between 1 to 100. Then kung ano yung napili niya, yun yung num. Okay? So pag nag-no, kasi kapag hindi nag-range siya, babalik siya doon. Okay? Pag wala sa 1 to 100 yung pinili niyang number. Okay, then dito naman is yung sa 40 na mark, then ipiprint niya yung, ika-count niya kung ilan yung less than 50. So dito, kung ano yung ginawa ko doon sa 20 na mark, ginawa ko lang din dito para sa 40 na mark. Okay? So ikot-ikot lang yan habang hindi niya nare-reach si 40. Pero habang umiikot to, nagka-count na yung mark mo kung ilan yung less than 50. So nandito yon. Okay? So pagkatapos yung count, tatanungin niya kung na-reach niya na ba yung 40 na input. Pag hindi pa, balik siya ulit sa input. Then magpapaswan ulit, i-check nyo ulit kung ano yung input mo. Kung less than 50, tatanungin niya lang. Then, pero pag hindi siya less than 50, magka-count siya. Okay? Yeah. So, next, we have yung square. Okay? Tatanungin niya lang. Ginawa ko ng dalawang decision lang naman to. Ayan. So, kapag hindi siya between 1 to 100, hindi siya mag-square. Okay? So, simple lang din yun. Then, yung lastly, ito, nakuha niya ba yung number 8? Yes, sir. Nakuha ba sa inyo? Sa ginawa yung assignment? Nakalito yun, sir. Nakakalito? Yes. Okay. Pero naintindihan niyo to, itong solution. Yes po, sir. Okay. So, madali lang siya, di ba? Parang input ka lang ng mark, then yung mark, determine niya kung less than 80 siya, then greater than 80, then less than or equal sa 100. Pag nag-yes, print A. Pero pag nag-no, tatanong mo doon sa kabilang decision.
Kasi hindi na siya pumasok dito sa una So, ibig sabihin, may chance siya na pumasok dito sa pangalawa. Okay? So, dito, tatanungin nyo naman kung greater than 60, then less than or equals 80. So, pag nag-yes, print lang ng B, pero pag nag-no, may chance siyang pumunta dito or mag-fail. Okay? So, dire-diretso na yan. Then, stop. Okay, guys? Naintindihan ba? Yes po. Yes, sir. Okay. So, Yes, sir. yun yung topic natin Yes, sir. for the flowchart. Okay, so next, pupunta naman na tayo sa pseudocode. Okay, kung nakita nyo, so exit ko muna. Makikita nyo sa iConnect nyo ngayon, nandoon yung PDF ng pseudocode. Okay, so ipipresent ko. Use. So, but unfortunately, they do not very reflect some of the concept of structured programming. So, pseudocode, on the other hand, is newer tool and has features that make it more reflective of the structured concepts. So, unfortunately, the narrative presentation is not easy to understand and follow. So, may rules tayo for pseudocode o to write pseudocode. Okay? First, dito kasi pseudocode guys, para ka nang nagpo-program. Okay? Pero, para lang siyang basic coding. Kasi, every programming language, iba-iba ang coding technique. Okay? So, rules for pseudocode. Number 1, write only one statement per line. So, sabi niya, each statement is your pseudocode should express just one action for the computer. So, if the task list is properly drawn, then in most cases, each task will correspond to one line of pseudocode. So, for example, meron tayong problem. So, yung problem natin, magre-read siya ng name, yung hourly rate niya, hours work, deduction rate, then ipi-perform mo yung calculations. So, nandito yung calculations. So, may formula na siyang binigay. Gross is equal to hourly times hour work. Deduction, gross pay times deduction rate. Then, net pay, gross pay minus deduction. Then, write name, gross, deduction, net pay. Okay. So, guys, kumbaga sa flowchart, meron din tayong input, process, and output. Then decision. Okay? So, dito sa read, ayan, ano tong mga to? Ito yung parang magiging mga input natin. Okay? Then, this is your process and this will be your output. Okay? So, kapag isusulat ko siya sa pseudocode, ganito siya. So, first, read, name, hourly rate, hours work, deduction rate. Okay? Next, gross pay is equal to hourly rate times hours work. Next, deduction equals gross pay times deduction rate. Next, net pay equals to gross pay minus deduction. Then, write, name, gross pay, deduction, and pay. So, parang wala naman siyang pinagkaiba. So, pero dito, sa pseudocode, ano yung napansin nyo? May napansin ba kayo? Nung sinulat niya na sa pseudocode? Sir, yung read tas write. Read and write. Okay. Anong nangyari kay read and write? Tal po, sir. Ha? Tal po. Hindi ko marinig. Paulit. Anong nangyari kay read and write? Capital? Tama ba? Yung narinig ko? Yes, sir. Naka-capital po. Okay. Okay. So, bakit kaya na-capital? Kasi dito sa rule number 2 natin, capitalize initial keyword. Okay? So, in the example above, read and write are in caps. There are just a few keywords will we use. Okay? We will use pala. So, we have the read, write, if, else, and if, while, and while, repeat, and until.
So, ito yung mga word na kailangan nyong i-capitalize pag nagsusulat kayo or nagko-code kayo ng pseudocode. Okay? So, number 3, indent to show hierarchy. So, pag sinabi nating hierarchy, kung sino yung arrangement mo, kung sino yung may pinaka-importanting role. Okay? So, for example, indent lang naman to eh. Kung sino yung may pinaka-major na function. For example, pag sequence lang naman siya, keep statement are stuck in sequence all starting in the same column. So, kapag naka-sequence lang naman kayo, okay lang na naka-same column sila. Kahit wala ka ng indent. Okay? Pero, sabi niya dito, kapag may selection, indent and statement that fall inside the selection structure but not the keywords that form the selection. Okay? So, kung ano yung laman nung loob ng selection mo, yun lang yung indent mo. Okay? Then, sa looping naman, indent mo yung statement na nagpo-fall sa loob ng loop. Same lang din sa selection. Okay. For example, meron tayong ito. In the example above, employees whose gross pay is less than 100 do not have any deduction. Okay? So, ito yung problem natin. Meron tayong input, then may process, then meron tayong selection or decision, then we have the output. Okay? Kapag i-write na natin yan sa pseudocode, read name, ayan, then gross pay. If gross pay is greater than or equal sa 100, ngayon, deduction is equal to gross pay times deduction rate. Else, deduction is equal to 0. Okay, then, and if net pay is equal to gross pay minus deduction. Okay? So then, right name, gross pay, deduction, net pay. Okay. So, saan banda dyan yung hierarchy na sinasabi? Or yung indent, sabi niya, indent to show hierarchy. Okay? So, sino yung nag-raise? May nag-raise ba? Napindot po, sorry. Okay. Okay, so dito, kung napapansin nyo, itong mga to is naka-align. Okay? Naka-align lang siya, oh. Pero itong loob ng selection mo or yung if-else mo na statement, naka-indent siya. Napansin nyo ba yon? Kita nyo? Yes, sir. Naka-indent siya, di ba? Hindi siya nakatapat dito. Okay? Nakikita niyo ba yung mouse ko? Hindi. Nakikita niyo yung mouse? Nakikita. Wala po. Meron ba tayong pencil dito? Pencil ba dito? Wala eh. Annotations. Ayan. So dito kasi, dapat, dito kasi kung napansin nyo guys, magkakatapat. Tama? Yung starting nila. Okay? Then, ito, naka-indent. Okay? Kasi, sabi niya, ito, anong klaseng ano to? Anong klaseng structure to guys? Sequence, selection, or looping? Sir, selection. Selection. Okay. Selection or decision, di ba? Kasi, yes or no lang yan. Okay? So, sabi niya dito sa selection, indent mo daw yung nasa loob ng selection structure. So, hindi yung keyword na nagpo-form sa selection. So, ito kasi yung keyword na nag-form sa selection. Tama? Yung if. Tama ba? Yes, sir. Yung if kasi ang start ng selection. So, hindi mo yan i-indent. Ang i-indent mo yung nasa loob. Okay? So, yung else, keyword din yan, nasa loob, yung kailangan mo indent kasi
Yun yung nasa loob ng hierarchy mo. Okay? Then, and if nasa labas din, then dire-diretso na yan. Okay? Nakakuha ba, guys? Yes po, sir. Okay. So, next. Di ba ginagamitan pa ito ng camera? And number 4 rule, okay, and multi-line structures. See how the if-else and if is constructed above. So the and if or and whatever always is in the line with the if or whatever starts the structure. Okay? So ganito guys, kapag nag-if kayo dito, dapat naka-align rin yung and if. Kasi i-end mo na yung decision mo. Okay? Nakakuha? Yes, sir. Yes po. Yes, sir. Okay. So, number 5. Keep statements language independent. So, resist the urge to write in whatever language you are most comfortable with. In the long run, you will save time. So, there may be special features available in the language you plan to eventually write the program in. So, if you are sure it will be written in that language, then you can use the features. If not, then avoid using the special features. Okay? So, sabi dito, kapag nagsusulat kayo ng pseudocode, sundan nyo lang muna yung rules ng pseudocode. Okay? Wag muna kayong maglalagay ng mga ibang special features katulad ng mga magbigay nga kayo ng special features ng ibang programming language. Meron alam ba kayo? Sir, wala po. Magbigay ako ng example. Printf, cout. Alam niyo ba yung mga yan? Hindi po, Sir. Hindi po, sir. Hindi? Okay. Hindi niyo pa pala yung mga cin, mga ganun, cout, printf, CR, alam namin, print sir. ln. Okay? So, yun yung kasi yung ginagamit natin for Turbo C. Okay? So, dito, ang printout natin is parang write. Okay? Kaya kung nagsusulat kayo ng pseudocode, sundin nyo muna. Ito lang naman siya. Oh. Read, write, if else, and if, while, and while, repeat, until. Okay? Kahit ito lang muna ang gamitin nyo. Then, kapag nasa Turbo C na tayo, or C programming, doon na tayo gagamit ng mga special features. Okay? Nakuha? Yes, sir. Okay. Nasundan ba yung mga rules for writing pseudocode? Yes po, sir. Sundan naman? Okay. So, example tayo. Ayan. So, nandito Yan. na naman tayo sa flowchart. Hindi mawawala yan, syempre. So, ngayon, sa selection structure, meron tayong example ng flowchart, then gagawan niya ng pseudocode. Okay? Dito, meron tayong decision. Kung yung amount mo daw is less than 1,000, pag nag-yes, ang interest rate mo equal sa 0.6. Kapag no, ang interest rate mo is 0.10. So pag sinulat ko yan sa pseudocode, if amount is less than 1,000, ang sagot niya ay 0.06. Then else, interest rate is equal to 0.10. Then, and if. So, anong napansin nyo dito guys, sa code ng pseudocode? Wala. Oh, nagsawang. Bakit kaya nauna si Sige. May nag-raise na nga. Tayo. Ano ulit yun, sir? I-continue po muna, sir, yung last na question niyo, sir. Bakit kaya mas nauna si 0.6 kaysa kay 0.10? Kasi, sir, yung amount niya, yung rotation po niya, pwedeng mag-start sa, sa left side po. Okay? Parang left pa right? Ang ikot? Yes, sir. Or either mas yun na yung lower number, sir, or yung kaysa sa higher number.
Okay. Sige. Ayan. So, Pina-open mo, tapos di mo din. sabi niya, yung ikot or inuna niya yung lower number kaysa higher number. Okay. So, ito ang tatandaan nyo guys ha. Ang una kasing, ang statement mo kasi, kapag ang amount ko is less than 1,000, dapat ang nasa loob niyan is yung true. Nakakuha? Yung true or yes. Tama? Nakakuha ba? Nasusundan? Sir, yes, sir. Paano Yes, kung sir. pinalitan ko to ng greater than? Ano ang nandito ko? Sir, yung interest rate point. Yung Sir. point 10. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, yun na lagi yung tatandaan guys ha. After ng statement nyo, true lagi to. Nakuha? Yes, sir. Okay. Then yung else, yun na yung, ano na yung else? Yun na yung, Yung no, sir. False, sir. No, okay, sir. no or false. Okay? Nasusundan na? Okay na? Yes, sir. Yes, sir. May Yes, sir. tanong po ako. Okay, question. Go. Pwede po bang parang palitan yung parang pagbalik rin yung number for example po yung interest rate sa yes is 0.10 tas sa interest rate naman sa no is 0.6. Pwede, pero papalitan mo rin yung statement mo dito. Dapat, ang statement mo dito ay magiging greater than. Greater than. Pero pag naka-less than pa rin yan, mali ka na. Kasi dito tayo nag-base sa flowchart. lang, papiak. Nasundan? Nasagot ko ba yung question mo? Opo, sir. Ayan. So kung pagpapalitin mo to yung 0.06 saka 0.10, dapat itong 0.06 mo, masasatisfy niya yung condition mo dito. Ang, for example, 0.10 to, di ba? Pinalitan ko ng 0.10. Pag 0.10 ba to, tama to? Sa tingin nyo? Yung statement ko? Hindi po, sir. Hindi. Kasi 'di ba, kapag less than siya ng 1,000, dapat 0.06 siya, tama? Yes, Pero pag pinalitan ko to ng greater than, tama ba ang 0.10 dito? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Tama po. So nasusundan na. Yes po, sir. Okay. So ganun lang ang technique diyan. Kapag naglagay ka ng statement or condition dito, ang unang line mo is true. Then yung else mo, false na yan. Okay? Or yung else mo, hindi niya na uulitin to. Okay? Ayan. Pwede siya maging less than, ay greater than, or equal. Pwede yun. Nakuha? Yes, sir. Yes po, sir. Okay. So, next. Meron tayong dito, do it or don't. Eh, di don't, sabi. One-sided variety. So, for example, okay, so first, meron tayong decision. Average. Kapag average niya is lesser than 60, pag nag-guess, do send warning. Kapag nag-no, wala siyang gagawin. Okay? Di ba? Wala naman siyang sinabi, na process. Tama? Yes, sir. Yes, sir. So, sabi dito, yung pseudocode for this is if average is lesser than 60, okay, to send warning. Then, pag wala naman ng else, end mo na. End if. Tama? Nakuha ba? yes, sir. Yes, sir. Nakuha po. Okay. Question? Wala. So far. Walang question? Wala po, sir. Wala po. Sino yun? Nag-raise. Pilayo ulit. Tanong po ako. Hmm. Diyan sa sa pseudocode, sir. May start po po ba yan gaya ng flowchart po? May start pa? Wala Yes, na. sir. Wala na tayong start. Kung napansin mo, nag-i-start na tayo sa input. Ayan na, yung read. Ayan. Input or decision making, sir? Read na siya kaagad. Okay, sir. Wala na siyang start.
Okay. Another question? Meron pa? Wala na? Okay. So, next. Dito, it is considered poor form to have a one-sided if statement. Okay? So, where the action is on the no or else side. Consider this code. If average is less than 60, then null, else do give passing grade. And if. Okay? So, pag sinabi kasi nating null, guys, wala naman tong value. Okay? Walang value yan si null. So, hindi siya advisable. So, kung gagawa ka ng pseudocode na walang value, gawin mo na lang to. Itong statement na to. Which is yung gawin mo na agad yung condition na meron kang output kaysa magnanal ka pa. Okay? So kung tingnan nyo yung ginawa niya dito, nung nag-less than siya, nag-null pa siya. Pero dapat ganito ang gawin nyo. Nag-greater than siya or equal 60, then do give passing grade, then end if. Okay? Iwasan nyo yung magkaroon ng walang value yung output ng if statement nyo. Okay? Nakuha? O, sir. Okay. Nasundan ba? Okay, next. So, nesting if statements naman tayo. So, dito, meron tayong example, sabi niya, what if we wanted to put a little menu up on the screen? So, gagawa tayo ng menu. So, parang game. So, ngayon, yung menu natin, magpapakita siya ng number 1, solitaire, number 2, doom, number 3, monopoly. Okay? So, and have the user select which game to play. How would we activate the correct game? Okay? So, kung gagawan natin siya ng flowchart, ito siya. So, re-read niya muna yung game number. So, pipili si user kung 1, 2, or 3. Okay? Kapag nag-1 siya, pag nag-yes, syempre, solitaire. Tama? Nasusundan niyo yung flowchart, guys? Yes, sir. Kapag no, may chance siyang maging 2 or 3. Tama ba? Kapag hindi siya 1. Tama? Yes po. Okay. So, pagpasok ko dito, pag 2 yung ni-input niya, gagawin niya yung doom. Tama? Tama ba, guys? Yes, sir. Okay. Then, pag nag-3 naman siya or yung nag-no siya, gagawin niya na yung monopoly. Bakit? Question, guys. Bakit walang decision na game number is equal to 3? Sa tingin nyo? Which is dapat meron. Monopoly yung 3. Sa tingin nyo, guys, bakit walang... Sir, kapag kasi pinik yung 1 and 2 kapag hindi pinik yung 1 and 2, mag-automatic 3 na, sir. Tama. Okay? So, kapag hindi na na-pick si 1 and 2, hindi na siya nakadaan dito sa yes, then hindi rin siya nag-guess dito, automatic yung natitira sa menu mo, yun na yung gagawin niya. Nakuha? Yes, sir. Okay. So, pagkagawan natin naman ng pseudocode, ganito siya. So, read game number. If game number is equal to 1, do solitaire. Okay? Else, so kung napapansin nyo guys, sa else natin, meron na namang if. If game number 2, do doom, then pag else, do monopoly, then i-end ko yung if dito, end ko rin yung if doon. Okay? Nakuha nyo ba itong pseudocode na to? Yes, sir. Yes, sir. Yes po, sir. Okay. Yes Oh, po. sino yung nag-raise? Nasundan? Question? Sir, may tanong po ako. Kapag Okay. i-end po yung, yung flowchart po ng pseudocode, lagi pong end if? Hindi.
depende doon sa ginamit mo. Si if kasi, nag-if ka dito, dapat may katapat siyang and-if. Si if dito, dapat may katapat siyang and-if. Okay? Kapag hindi mo kasi close yan, tuloy-tuloy lang yan. Magugulo yung code mo. Nakuha? Yes po, sir. Balik tayo doon sa structure na sequence lang. Saan na yung sequence? Ito. Dito sa sequence, wala siyang and-if, oh. Pansin mo? Yan. Kasi hindi naman tayo naglagay ng selection or decision. Nakuha? Po. Okay. Mag-and-if lang tayo kapag, saan na yan? Meron tayong inopen na if. Kailangan natin siyang i-close. Itong if na to, katapat niya ito dapat. Ito, katapat niya to. Okay? Nakuha? Opo. Okay. So, next, we must pay particular attention to where the ifs end. The nested if must be completely contained in either the if or the else part of the Is containing not if. on- Watch for the line up siya. in the matching if. So, BSCPE. dapat careful kayo sa pagtapat-tapat ng if nyo. Pag ito kasi, naitapat nyo dito, wala na. Mali na yan. Dalawang beses mo nang inen yung if mo dito. Okay? So, question sa decision and sequence. May question ba? Yes, sir! Po, sir. Before tayo mag-move sa looping. Okay. So, Yeah, next. process. Ano yan? Season. Season ba? Damag mga damag ato, Season ba yung nakauma. nagka-question? Oh, May question? sumanaw. Wala po, sir. Okay. Sir, may question So, ako. next we have the looping structures. Okay? So, dito sa looping, alam ko karamihan sa inyo dito nadadali eh. Sa looping eh. So, one of the most confusing things for students, sabi niya pala, first seeing a flowchart is telling the loops apart from selections. So, this is because both use the diamond shape as their control symbol. In Sudoku, this confusion is eliminated. So, to mark our loops, we will use these pairs. While, then, ang and niya, and while. Then repeat, then until. Okay? So, dito guys, sa flowchart na to, sige, sino makakapag-explain ng flowchart na to? Sige nga. Sino makakapag-explain ng flowchart na to? Ano to? Count? Looping? Meron ba? Wala, sir. Katapos lang natin ng flowchart, di ba? May makakapag-explain ba ng flowchart na to? Sige, Pilayo. So sir, nag-start siya. Then sinet niya yung count ng equals to 0. Then tinanong niya po doon sa may decision making, sir, kung greater than 10 po ba yung count na nakalagay po sa count na 0, which is 0 po yung sagot. So, bababa po siya dyan sa may input, sa may process na add 1 to count. Then, ipiprint niya po yung right count. Then, babalik po siya sa taas. Hanggang sa babalik-balik na, sir. If yung count is greater to 10 na po, sir, pupunta po na siya sa no po. Then, write the end. Then, stop na po yung, sir, sequence. Okay. So, nag-count ako ng 0. Then, yung pag-count ko daw is less than 10. Pag nag-yes siya, mag-a-add ako ng isa. Then, i-write ko yung count. So, ano yung lalabas dito? Yung una. 1. Tama ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, babalik siya doon. Yung 1, pag less than 10 siya, diretso, hanggang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pag nag-10 siya, less than 10, no na siya. Tama? Yes, Tama sir. ba? So, write the end and stop. Okay. So, paano naman kapag gagawin na siyang pseudocode? Okay? So, the loop shown here from the last chapter will have the following pseudocode.
Okay? So, si count is equal to 0. Bakit kaya hindi read count to, guys, sa tingin nyo? Ba't kaya hindi siya read? Sige nga. Miss Karig. Sir, kasi hindi naman po siya input. Okay, correct. So, hindi naman siya input, siya ay process. So, para ka lang nag-declare na yung count mo ay equal sa 0. Okay? Then, while, sabi niya, while, ano bang Tagalog ng while? Habang, sir. Ayan. Tagalogin natin. Para mas na. Habang yung count ko ay mas maliit sa 10, anong gagawin niya? Mag-a-add ako ng isa sa count ko. Tama? Tama ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then, ira-write ko yung count. Okay? So, ngayon, mag-e-end while na ba siya kagad? Titigil na ba siya kagad? Hindi, sir. Hindi. Maglulop po muna, Kasi sir. Babalik nakaloop sa siya pa. taas. Kasi habang ang count ko ay less than 10, padagdag lang ako ng padagdag. Then, write lang ako ng write ng count. So, pero kapag nag-10 na siya, doon na papasok si end while. Tama? Yes, sir. Pag nag-end while na siya, ano nang mangyayari? Ira-write niya na yung the end. Nakukuha? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Kuha ang looping? Question? May question ba? Wala po, sir. Wala? Okay. So, notice that the connector and test at the top of the loop will become the while statement in pseudocode. So, the end of the loop is marked by the by end while. Then, what statement do we use when the loop is over? The one that follows the end while. Okay? So, sometimes it is desirable to put the steps that are inside the loop into a separate module. Then the pseudocode might be this. Okay? So, main line count is equal to 0. Then while do process, ayan. The end while, then write the end. Then process, want to count, right? So, ito guys, para kang nag-pseudocode na meron siyang separate module. Okay? Pwede nyo gawin to. Yung do process, si process, ito yon. Okay? Para kang nag-substitute ng process, ang process ko i-equal dito. Pag pinasok ko si process dito, ito yung papasok. Nakuha nyo ba? Yes, sir. Yes po, sir. Parang hiniwalay niya lang yung process sa kayong main line. Kung gusto nyo ganito mag-code, okay lang. Sabi niya naman, desirable put the steps that are inside the loop, separate module. Okay. Kung gusto nyo gawin yan, okay lang. Kung gusto nyo ganito, dire-diretso, okay lang. Okay? Nakuha? Yes, sir. Okay. So, next. Ayan. So, dito, this time we will see how to write pseudocode for an until loop. Ayan. So, ano naman ang pinagkaiba ng until sa while? Yung repeat until saka while and while. Okay? So, dito, same pa rin siya. Tama? Same yung flowchart, no? Walang pinagbago. Same siya, di ba? Same lang siya. So, pero, ang ginamit niya dito, repeat, add 1 to count, write count, then until count. Count is greater than or equal 10, then write the end. So, sino makaka-explain nito? Sige nga. Ano yung pinagkaiba niya sa while? Yung napansin nyo. Ito kasi yung while eh. Ayan. Ito yung while.
Hindi mo... Then ito yung repeat until. Ito while and while. Anong pinagkaiba nila, guys? Oh, Miss Pila, sige, si Ophelia rin. Ay, Ophelia, ikaw na. Sir, kasi hindi po optional yung pag-write ng count. Hindi? Anong pinagkaiba nila? Sir, dito po sa may repeat po yung keyword. Okay. Bale yung decision making po, hindi na po optional yung pag-write ng count po. Hindi na optional yung pag-write na count. Okay? Sino pa? Sino pang may sagot na iba? Sige, Karing muna. Miss Karing. Sir, yung sa unang code po is while yung ginamit, while dun sa second code is until. So, nasa baba po yung decision niya instead na nasa taas. Okay, okay. So, yun, nakita mo yun. May isang pinagkaiba. Yung while, nauna yung decision or yung condition, pero dito sa until, nahuli si condition. Nakuha? Okay. So, same lang naman yan eh. Okay? Same lang siya. Pero, kapag babasahin mo, pareho lang, di ba? Pag binasa mo, pareho lang siya. Yes, Tama? sir. Okay. Dito, sabi niya, ulitin mo lang yung pagdagdag mo sa count habang tama yung condition mo na to. Nakuha? Or, sabi niya, ulitin mo lang yung pagdadagdag dito sa count hanggang ma-reach mo yung count mo ay greater than or equal na sa 10. Okay? Kapag na-reach mo na tong condition na to, anong mangyayari? Titigil na siya. Tama? Tama, guys? Yes, sir. Yes, po, Okay. sir. So, dito naman, sa una, habang tama yung condition mo, mag-add ka lang. Okay? Kapag mali na siya, mag-and while ka na. Okay? Ganun yon, yung sa while and while. Sa repeat naman, ulitin mo lang yung pagdagdag mo hanggat hindi tumatama yung condition mo. Okay? Pag tumama na yung condition mo, mag-e-end na siya. Nakuha ba, guys? Yes, sir. Okay. So, kapag naglo-looping kayo, either repeat or while. Same lang yan. Kayo nang bahala kung saan kayo komportable. Sa repeat ba o sa while? Nakuha? Okay. Next. Meron pa ba? Ayan. So, advantages and disadvantages. Sudoku disadvantages, not visual. There's no acceptance standard, so it varies widely from company to company. Ayan. Sudoku, the advantages can be done easily on a word processor, easily modified, implement structured. Flowchart disadvantage, hard to modify, special. Ayan yung sa flowchart naman to. Then, how we store and access data. So, what happens when you execute read statement? So, the computer stores our program into memory location. So, it knows those location by address, perfectly able to enter code like read 19087. Ayan. So, ano na to? Open tayo dito. Store data na yan. So, huwag na yan. Ito, calculations. So, to symbolize arithmetic operators, ayan, so exponent, multiplication, divide, add, then subtract. Okay? So, ito yung mga ano natin, mga operator na pwede Basic nating lang? gamitin. Then, order of execution, ayan. So, para din siyang tawag nito, MDAS. PEMDAS pala. Naturo na sa inyo, enhancement? Yung PEMDAS? Guys? Sir. Sir, nung elementary pa daw. Di ba may enhancement kayo? Ngayon, engineering. Meron po. Meron po, sir. Algebra na kayo. Yes, sir.
Oh, di may PEMDAS na kayo. Yes, ano sir. ang ano ang PEMDAS? Parenthesis, exponent, multiplication, division, addition, subtraction, sir. Okay, so yun yung PEMDAS. Same dito sa order of execution. Di ba? Paras lang sila. Para ma-memorize nyo, nandito, please excuse my dear Aunt Sally. Please Para excuse mas my madali dear. nyo ma-memorize. Okay, so when a person is equal or executed, the order of execution is left to right. So same lang, no? Memorize? Sa algebra, left to right din. Ayan. Sir. So, sum. Para lang naman to sa mga ano eh, sa kapag maglalagay kayo ng mathematical operators para hindi kayo malito. Then sa selection, okay. So dito alam ko marami pang nalilito kung ano ang greater than sa less than. Okay? Ayan. O, to memorize nyo na. Anong napansin nyo dito, guys? Laging nauuna yung Greater than or less than. laging nauuna si ano tong tawag nyo dito? Anong Tagalog nito? Anong Tagalog ng big? Ano daw? Tagalog ng big. Yung sa Sir, pato. tuka. Ayun, tuka. Laging nauuna yung tuka kaysa sa equal. Kapag maglalagay kayo ng greater than equal or less than equal. Huwag niyong uunahin yung equal kaysa tuka. So tuka muna bago equal. Ngayon Magbabago naman, lang laro. yan kapag less than or equal. Pero laging nauuna yung tuka ninyo. Nakakuha? Yes, Nakakuha, sir. guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, operator, ayan, and, or. So, dito yung and, okay, so turo ka na to. So, meron kasi tayong and, or, and, not. Okay? So, kapag naglagay ako ng condition, if day is equal to Saturday and weather sunny, right, let's go to the beach. So, dapat, bago niya ma-write itong let's go to the beach, dapat true muna tong day mo is Saturday and weather mo is sunny. Pero, kapag ang day ko is Sunday and weather ko is sunny, magra-write ba to? Pag Sunday, gagawin kong Sunday to. Magra-write ba to? Which Yes, dapat, sir. dapat Saturday lang siya. Kunyari, dapat Saturday lang to. Pero pinalitan ko ng Sunday. Pero same lang na sunny. Magra-write ba siya? Yes po, sir. Yes? Sir, hindi. Hindi. Kasi, kapag nag-set ka ng Saturday, then sunny, then ang pinasok mong input is Sunday, hindi siya mapasok. Nakuha? Yes Kasi po, ang sir. AND na logical operator, dapat same sila or nasasatisfy nila yung condition mo, yung dalawang condition mo. Kasi kapag hindi na naging true yung isang condition mo, hindi na applicable tong AND or hindi na mag-write yung let's go to the beach. Let's Okay? go to the beach. Unlike Beach dito sa or, okay? Pag or kasi ang ginamit mo, guys, if month is equal to June or month July or month August, either dyan sa isa is mag-true, ipiprint niya pa rin to. I-write niya pa rin. Nakuha? Nakuha pinagkaiba ng and sa or? Yes, sir. Okay. Si and, pag gumamit ka ng and, dapat lahat ng condition mo tatama. Dito kay or, kapag naglagay ka ng or, either sa condition mo tumama, magra-write siya. Nakukuha? Ay, may sealed show. From the word and, saka or, hindi naman na kayo malilito dyan, di ba? Yes, sir. Okay. Next. Yung not. So, yung not natin, ito siya. Not. So, ito yung symbol ng equal, yung opposite niya, ito.
Okay, so if day is not Saturday and day is not Sunday, so magpiprint to. So ano ibig sabihin nito guys? Ano lang dapat yung day mo para magprint to? Sige nga. Ito Friday, sir. Okay, tama. Then, yung day mo, tama, Monday to Friday lang. Okay? Nakakuha guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, that's, wala na ba? Oo, wala na, sir. Mabisin ako. Okay, so yun na siguro yung last natin sa pseudocode. Okay, may announcement ako. Uy, So, announcement, walang next pasok. week. So, ngayon, I mean next week, meron na naman tayong assignment. Deadline siya next week hanggang Thursday. Okay, so Next week ng Thursday. 7 days yun, tama? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 days. 7 So, days, ano ang assignment nyo? Okay, ang assignment nyo, makinig gagawa nyo ng pseudocode yung assignment nyo na flowchart. Ha? Kuha? Ha? Ha? Yung Sir, yung ginawa nyo? Oo, yung flowchart. Yung unang flowchart natin, yung assignment na flowchart, Walo eh. yun yung gagawa nyo ng pseudocode. Pseudocode. Nakuha? Yes, sir. Okay. So, Sir, may tanong ako, pseudocode, ha? May tanong po ako. Okay. Saan yun isusulat, sir? Saan isusulat? Handwritten and picturean mo. Gusto ko handwritten to. Pag Sige, sir. nag-code tayo, gusto ko handwritten tayo. Para ma-memorize yung or makita niyo. Sir. Sige. Na. Sa yellow pad po ba? Yellow pad, mas okay pag coupon. Kopon. No, sige po, Kung sir. makita yung sa yellow pad coupon na lang, coupon. Sige po. Yung malinis malinis na coupon Yung sulat nyo yung sulat, may drawing ba kayo ngayon? Drawing 1? Wala po, sir. May engineering drawing 1 ba kayo ngayon? Ngayong SEM? Meron po, sir. Dapat naka-engineering letter kayo Wala to. Lala kayo. Sinong instructor nyo sa engineering drawing? Si Ma'am Beverly Jean Tadeo po. Si Ma'am Jean pa pala. Ma'am Tadeo. So, tinuro na sa inyo ang engineering lettering? Introduction. Wala po siya. Wala pa po. Capital Wala letter pa lang po. po, sir. Capital letter lahat. Engineering lettering. Okay? Sige po. Sir, may Capital tanong po lahat. ako. Ay, wait! Mali pala, sorry. Sorry guys, hindi pala pwedeng engineering lettering to. Mali. Sorry. So, hindi kayo mag-engineering lettering kasi meron tayong mga capital dito, no? Capital B. Sir. Pa side. Tama. Sorry. Pseudocode writing. Yun na lang. Hindi engineering lettering. Pseudocode writing. Okay? Sundin nyo na lang yung writing ng pseudocode. Yes, sir. Okay. Question, Carlos. Sir, sa iConnect po ba i-upload? Yes. Ulit. I-picturean nyo na lang, then upload sa Sige iPhone. po, sir. Okay? Sir, may tanong po ako. Okay, go. Yung ginawa po ba namin na flowchart, sir, or yung binigay nyo na po na solution? Yun na lang, yung solution ko na lang. Kasi yun naman yung, same lang naman yung, yung tama naman yun yung sa solution. Yun na lang gawa nyo ng Sudoku. Sige po, sir. Okay? Meron pa? May question pa? Question? Wala? Okay, so announcement. Next week, Thursday, submission ng assignment. Next Okay. week pa, Thursday. So Yes, next sir. week, Tuesday, hindi tayo mag-meet. So bakit hindi tayo mag-meet ng Tuesday? Magre-review kayo kasi may quiz tayo sa Thursday. First quiz natin. Oh Nakuha? my God! Yes, sir. Yes. Next week, Tuesday, wala tayong meeting. Hindi tayo mag-meet. Bibigyan ko kayo ng time for review. Thursday, face-to-face tayo, quiz. Okay? Yes, sir. Pag face-to-face, magkahati yan. Yung 12 to 2, then yung 5 to 6.
Okay? Hati yan ha. Hindi kayo magsasabay sa quiz. Mauna yung 12, then susunod yung 5. Okay? Yes, sir. Kung ano yung time natin. Okay? Then, ano ang coverage? Coverage ng quiz, flowchart, and pseudocode. So, magbibigay ako ng example or ng problem, gagawan nyo ng flowchart and pseudocode. So, handwritten lahat yan. Okay? Oh, question. May question? Wala? Malinaw? Yes, Yes sir. po, sir. Yes Okay, po, ulitin sir. ko ha. Next week, Tuesday, wala tayong klase. Magre-review lang kayo. Thursday, Ayusin mo na, sir. passing nung assignment, deadline pala nung assignment sa iConnect, then quiz number 1 natin, face-to-face. Okay? Kung sino yung may schedule ng 12, sila lang yung kung sino yung may schedule ng 5, silang lang din yung Bugbog ka pa. Nakuha? Yes, sir. Malinaw? Yes, sir. Yes, sir. So, ano ang gagamitin? Siyempre, coupon tayo. Coupon ban. Sa anong coupon? Hindi ako mag-aalaw ng yellow paper. Ang hirap kasi tignan. Sir, long. Sir, Long long. po, sir. Oh, long na lang, long. Para mas Sige po. malagay. Kita na, nagbabantay kinyak. Na para Jake. Okay? Malinaw? Yes, Yes, sir. sir. Malinaw po. Yan. Ready naman na kayo sa quiz nyo, di ba? Medyo, sir. Thank you. Mag-review na Ready lang na, kayo. sir, Kaya ready hindi na. ko kayo imimit sa Tuesday. Para may oras kayong mag-review. Kahit ngayon nakita. Sige po. Okay? Question? Meron pa ba? Wala po. Okay. So, kung wala na, mag-attendance na tayo. Open nyo yung camera nyo. Picturean ko Dimas. kayo for attendance. Sir. Yan. Sige, open nyo. Orientation bukas ng engineering, di ba? Yes. Yes, sir. Aware ba kayo? Yes, sir. Aware kayo? Yes, sir. So, ready? 1, 2, 3. Ayan. So, bukas, orientation ng engineering, may kita nyo na siguro yung mga... Kilala nyo na ba mga instructors ng engineering? Hindi pa lahat. Hindi pa lahat. Tinolang pala, sir. Ayan, makikilala nyo sila bukas siguro. Hapon yun eh, yung sa inyo. Umaga, yung orientation ng guidance. Hapon, orientation ng college. So, whole day yun, na orientation. Okay? Sir, walang lunch break yun. May lunch break yun. Sige po. Ano yung kukutumin kanila? Ikaw talaga. Okay? Question? May question? Wala na, sir. Okay, so wala na. Sige, pwede na kayo. Please, pwede na kayo mag-dinner. Bye, sir. Thank you po. Sir, bye. Bye, sir.